Ma'am, magandang hapon po and Happy New hapon po. Year. No? Yes, Happy New Ma'am, itong nagpakilalang agent po ba, sino po ba yung pangalan nito, ma'am? Kasamira Amag, ito po yung name niya. Yes. So, paano niyo po ito, ma'am, nakilala si Kasamira? Ako po na nakakilala kay Kasamira. Kasi kumukuha kami ng PSA noon. Okay. Then may mga kasama akong tao, siya din ganun din. Mhm. Then doon kami nagkakilala, nagkakwentuhan kami, nagkapalitan kami ng ng number at saka ng Facebook, nagkaano ka. So, nung mga panahon na yon, siguro mga ilang araw, ilang linggo bago uli kami nagkita. No, tapos nagkatanungan kami about na sa mga kasi nagre-recruit kami ng mga DH. Na Sabi niya. kami ang gumagawa sa mga DH. Napapaalis namin 'yon. Siya naman din, ganun din. Pero ang di ko kasi nagsabi po sa akin na baka may kakilala daw po ako na sa Dubai. Kasi meron daw siyang pinaalis, kaya lang may placement fee. Yun, doon na kami nag-umpisa noon. Ang prospect ko nga sana, yung anak ko, kasi sabi niya, urgent daw po yun. October 28, kailangan makalis yung anak ko. Kailan kayo, ma'am, nagkakilala to yung ma'am Kasamira itong taon? 2025 lang? Opo, Okay. 2025, September, siguro, bago mag-September yon. So, nagkausap kami about sa mga recruit sa Dubai na may kailangan ng placement fee. Then, ang sabi niya nga, dahil yung isang aplikante niya nabuntis at kailangan ng palitan, at yung anak ko nga naisip ko. Then, yung anak ko naman po, sinabihan ko, syempre, tuwan-tuwa. Kasi unang-una, ang offer kagad na sahod is 58K. Pero pa po yung 1 month na sinasabi niya na may allowance 5K. Yun. Isa tuwa naman po ng anak ko, sinabihan niya isang kaibigan niya. Na parang na-recruit niya rin, na sinabi niya nga sa akin, ma, baka pwede po yung kaibigan ko. Yung nga po si Noreline. Siyempre, yung isa din, gusto rin. Kasi una-una, nasa bahay lang din siya. Siguro humangad din siya sa malaking kita. 58 kasi isang buwan po ang sinasabi. Then, tapos sabi ko, yung isang apo ko pa nga sana. Sabi ko, pwede pa baka ako isa pa? Sige, maghanap ka pa, sabi niya sa akin. Yung apo ko naman, yung medyo gay, no? Sinabihan ko. Hanggang sabi niya, sige, ma, pwede po ba magsama ng kaibigan ko din? Ito nga po, si Elise at saka yung isa, yung Beverly. Okay. Yun, naisama po niya yun. Then, nasabi na ganito, na ganitong placement fee. Yung sinabi niya kung saan, sa Dubai nga daw. Then, nung nagkausap-usap na, doon ko pinakilala si Almira. At si Almira at saka yung mga aplikante ko, sila na ang kausap. Lalo sa placement fee. Nung una, hindi po ganun kalaki ang placement fee. No? Kano po ba yung siningil yung placement fee nung una, ma'am? Una sabi niya kasi is 25K. Okay. Then, sige, sabi niya. Sabi ko, sige. Sabi ko, pwede. Sabi niya, pwede mo naman taasan yan. Kasi recruiter naman tayo. At deserve mo yan na taasan kasi para meron ka rin. Kasi wala daw siya maibigay sa akin. Pumayag naman ako kasi naghahangad din naman ako kahit paano. Dahil wala naman din ako inaasa na ibabayad na placement fee. Umuo ko sa kanya. Sige, sabi ko, para ako kahit paano, yung dalawa ko, mabawasan ng babayaran o makalibre ko. No? Yun kasi ang prospect ko din. Then, ang sabi ko naman sabi naman niya, sige, wala namang problema. Nagbayad na, sa madaling sabi, nagsipagbayad na, naningil na. Nung halos makatapos na sa paniningil, sinabi niya sa akin na tataasan daw niya yung placement fee. So, yung inaasahan ko na magkakapera ako at inaasahan ko rin na yung mga anak ko na malilibre, hindi ko na po na yun. Kasi, ang sabi naman nito, dahil sa tumaas nga, ako pa nagkautang. Instead na magkaroon ako ng kahit pa paanong konti, ako pa nagkautang sa kanya. Sabi niya, paano talagang gano'n? Sabi niya gano'n. Pumayag na rin ako kasi unang-una, total, saglit lang naman yan. Kasi pag sumahod naman yung mga bata, kahit ipangutang ko yan, sige, gogo ko yan. Yun. Tapos itong mga time na to, medyo na ako kasi yung sabi niya, kasi nirarahas niya ako sa paniningil Hanggang sa sinasabi niya sa akin na, paano ba yan sis? Dahil nga sa na kailangan na magkabisa na sila, kailangan ma-move na natin, kailangan magbayad na yung anak mo. Sabi niya ganon. Sabi ko, mag-antay ka kasi wala pa naman akong pera hindi kasi kailangan Sabi niya, nag-aabono na ako Inutusan niya ka, ma'am. Parang ginagawa niya ka, ma'am, na parang agent niya. Ang pangyayari po kasi, lahat ng payments sa kanya din.
Siya din na naniningil. Although naniningil ako, pero lahat ng payment sa kanya. Direct. Direct sa kanya. Ito sila ang kausap sa pagbabayad. Okay. Ngayon, ang nangyari po nito, pag halimbawa nagbayad si aplikante ng konti, sabihin sa kanila, huwag kayong maingay kay Sis Maribel. Kasi hindi yan pumapayag ng half-half o konti-konti. Gusto niya full. Wala naman akong alam doon. Siya lang may sabi. Okay. So, bali ma'am, parang diadanya ka ma'am nga parang ikaw yung magre-recruit pero pag payment, pinapadirekto sa kanya. Okay. And then sa una, sabi niya 25,000 tapos tinasa niya bigla. Naging 35. Yung 35. Actually, 45 talaga ang So, mga siningil. ilan po yung total na amount pa mga nalabas ninyo, ma'am? Ng anak ninyo, ma'am? Yung pamilya nyo lang muna. Sa Yung pamilya. sa akin. Oh, Actually, ang nilabas ko dahil siguro nasa 30 plus. 30 plus. Plus yung 12,000 na NC2, medical. At saka yung plus na 1,250 sa passport Yung mga, ng apo ko. mga medical something, ma'am, ang binigay din sa kanya kung nagpa-medical lang kayo. Siya na po. Siya na po ang nagpa-medical. Yung sa NC2. passport, ma'am, nga 1-2, sabi, binigay din sa kanya yung pera. Siya Binigay na ko din? po yung pera. Kahit gabi po yan. Wala siyang Pero may pakialam. naibigay ba siyang passport? Wala din. Walang passport. Ako na rin nagpa-passport sa apo ko kasi minamadali niya. Hindi daw naipagawa, hindi raw na Pero nabigay mo na yung 1-2 sa kanya. Parang kinuha Naibigay niya na yung ko na. para sa passport pero wala siyang passport. Walang passport. Okay. Partis klaro yun, ma'am, para malaman natin nga, yan yung talaga yung mga red flag na sign ng scammer to eh. Mga ganyang style, no? Sa inyo po, ma'am, magkano po yung nakuha niya? 55K. 55K. Sa kay sino to? Si Ma'am Noraline, may idea po ba? 50. Mga 50. Dalawa Okay. 50. Beverly 50. Ganon. Okay. Ganito po kasi yan, ma'am. Ito si Casamira, in the first place, is she a licensed ba na recruiter? Kasi pag hindi, that's illegal recruitment. Automatic yan pag illegal recruitment, it's a violation, no? Talaga under the law yan. So ngayon, since ilan kayo na biktima niya? More than 3. Hindi lang po. Oh, more than 3. So basically, Ay, apo. mga pag maglagpas sa 3, 11. ma'am, it's already counted po na ang large-scale illegal recruitment. Meaning, dami mo na biktima niya. So yung parusa dito sa mga ganito, no, minsan umabot talaga to sa reclusion perpetua or mga life imprisonment. Why? Especially daming na biktima, tapos magkano yung worth, no? Kung i-total natin, baka susobra to ng 100K. Diba? Sobra. So, normally, when we file this kind of cases no laban po sa mga illegal recruiters, kasama talaga tong estafa. So, basically, when we file large-scale illegal recruitment and estafa, so, paano, ang estafa, it can be a simple estafa lang. However, kung yung money involved no, medyo malaki na din, it's also large-scale estafa, especially if maglagpas din sa mga 100,000. So, based po dito sa sinabi ninyo, most likely large-scale illegal recruitment na large-scale estafa pa kasi kung 50 plus 50 is 100 and plus pa sa mga 30 plus ninyo, di ba? 45. And regarding po sa placement fee na sinasabi po nito ni Casamira, there are countries, no, if I'm not mistaken, na wini-waive yung placement fees. Now, yung mga Middle East countries, if you're not mistaken, parang waive yata itong mga placement fees, especially sa mga, saan ba yun? Dubai ba sabi niyo? Sa mga, Dubai. kasi mga Middle East countries to eh. So usually wala tong placement fees. And yung placement fee na 25,000 nung una sabi, that's already way too big, no? And hindi tayo naniningil ng placement fee unless na hindi pa na-deploy. Oh, Okay? So yung red flag talaga ng mga scammer is this. Pag nag-recruit sila, tapos pinipirahan kayo nga hindi pa kayo na-deploy, red flag na yan. Scam yan, sigurado. Kasi kung totoong ang recruitment agency yan, may transparency, papakita niya nga ito yung sa medical nyo, papamedical kayo, kuna kayo passport and everything, kung ano man ano, pero never sila naniningil unless nga naka-deploy na kayo. Pero kung hindi pa kayo naka-deploy, tapos yung style nila mamadiliin kayo, parang hindi put pressure on you, it's a scam. Diba? Sabi po niya, kung ano man po ang mga sinasabi po nila dyan, wala naman pong problema. Sabi ko naman, until this January 10, 2026, kung wala pa pong visa nila at kontrata, pag-uusapan na lang po ang refund ng pera nila. Okay naman po, usapan namin, sabi ko po by January 10, 2026, kung wala pa po hanapan ko ng paraan, ma-refund po ang mga pera nila. Tinatry natin siyang tawagan. Unfortunately, nasa bukid daw po at wala daw pong signal. Walang signal sa bukid pero nakapag-message. province. Ganyan yun siya. Nakapag-data siya, di ba? Nasa Kasi text text message. siya, Opo. nakapag-text siya. Opo. Nasa province daw po siya. May nasabi po ba, ma'am, si Ma'am Casamira sa inyo kung
saan siyang agency tatrabaho, kung may korporasyon siya, ng recruitment agency, or wala? Actually, wala naman kasi yung unang-unang sinasabi niya, agency ng ano niya lang friend lang niya Yung sabi niya daw, direct hiring. Okay. From Dubai, wala daw pong mangyayaring agency as long as walang visa and kontrata. Yun po yung sabi niya. So bago po magkakaroon ng agency kapag nandyan na po yung visa and kontrata, bago daw po sila makikipag-ordinate sa agency. Kasi daw po, para makatipid daw po, yung Mr. Hassan, na sinasabi niya from Dubai na may-ari ng hotel. I see. But even so, ma'am, that's illegal, no? Kasi bawal po yung direct hiring, no? Ang hindi na allowed yan kasi kailangan lahat regulated muna ng ating DMW, no? So, kailangan pati nga yung mga contracts natin, no? Kailangan DMW regulated yan. Kaya, importante din na kung may mga agency, sine-check yung kontrata kung sangayon pa sa batas, ano. So, ito yung ginagawa ni Casamira. It's actually, she's an illegal recruiter, no? Based na po sa sinabi niya yung facts, ganun po yung nangyayari. Kasi kung sabi niya na gusto lang para makatipid so sa agency, meaning dyan pa lang, they try to circumvent, no, the due process. So, that's illegal. Ma'am Noraline Mirabel. Sa inyo po, ma'am, ano po yung background naman, ma'am, ng paano kayo po, ma'am, na nainganyo po nito ni Casamira nga mag-part ways po ng inyong pera? Ang unang-una po kasi Yes. ay dahil po dyan kay Mama Bel. Dahil sa kanya kami talaga unang nagtiwala. Kaya akala namin totoong kaibigan siya ni Mama Bel. Kaya binigay namin yung tiwala namin sa kanya. Tapos yun nga po, lahat po ng sinasabi niya kapani-paniwala naman. Tsaka first timer ko sana na magdudubay. Kaya naging rin ako. Tapos kasama ko pa yung kaibigan ko. Tapos yung kahit may red flag na po siya, parang inaano namin na baka mamaya yung lang siya. Ganun lang talaga na kasi first timer po kami lahat eh. Okay. Pero ma'am, yung pagbabayad po, ma'am, ng pera, hindi naman dumaan dito kay Ma'am Maribel, di ba? Dinerecho nyo naman to sa kay Casamira. Lahat ng payments. Opo, attorney. Lahat po ng payment. So, nakakausap nyo din direkta to si Casamira. Opo, video call po, attorney. Okay, sige. At least para po klaro, saka set natin dito talaga yung foundation na it seems na pang-scam talaga na style eh. Kasi tumatanggap talaga siya ng pera eh. Pera. And she is making it appear that she is legitimate, capable nga makapadeploy po ng mga tao sa Dubai. Pero hindi naman pala. Magandang hapon po, Attorney Eric. Regarding po dito, sir, sa case po ni Ma'am Casamira, no, since it appears, no, kung wala siyang license, so illegal recruiter siya. And since madami-dami na yung nabiktima, baka maging large-scale illegal recruitment to. Ano po, sir, pa yung pwede na masampa, sir, na kaso dito, sir, laban sa kay Casamira? Tama po kayo, sir. No? Nakikinig po ako kanina pa. And based po sa kwento po, no, ng ating mga biktima, tama po na ito po ay large-scale illegal recruitment na po ang pwedeng i-file na kaso po dito. Tama po kayo kasi more than 3 na po yung biktima po nila. And of course, maistapa din po na pwedeng isampa yung kaso po dito. And gusto ko lang po na kasi nabanggit kanina yung mga direct hiring saka yung mga hiring process. Gusto ko po na susugan po yung sinabi ninyo. Tama po kayo. Pag ang tao po ay walang lisensya po coming from the DMW, particularly katulad po niyan, usually po mga individuals po niyan, hindi po tayo nagbibigay ng authority sa isang tao lamang para mag-recruit. And except if they are affiliated, no, or registered po sa isang recruitment agency, which is also must licensed by the DMW also. So yan po yung lumalabas dyan. Malinaw po na mayroong mga illegal recruitment dyan. Pangalawa po, yung konsepto po ng direct hiring, when we say po direct hiring, dapat po yan walang intermediary na tinatawag. Kaya nga po sa direct hiring or name hiring na tinatawag. Kasi the worker found the employer and vice versa. So, wala po dapat intermediary in between, walang recruiter in between, kaya po siya direct. So, but itong process po nito, dapat po yan ay nandyan po din yung DMW, no? So pagkakarinig ko po dito sa kwento, hindi po tama at mali po yung konsepto ng direct hiring na
ginagamit lang na lumalabas sa ginagamit para makumbinsi sila para to part with their monies. So, yun po sir muna ang ating yun po yung kaso na pwedeng maisampa po dyan sa Yung sa mga placement suspect po fees po ba, natin. sir, pwede nyo po, Yes, sir, sir. ma-enlighten, sir, yung mga nanonood, sir, Tama para sa po, may aware yes. sila? Oo, tama po. Doon sa placement fee naman po, in ordinary case po, halimbawa, ordinarily po, in general, pwede naman, allowable naman po yung, yung placement fee, which is dapat yan papasok sa 1 month basic salary, no? Kung ikaw ay lisensyado. Okay? Kung ikaw ay lisensyado. So, ang tawag po natin doon, permissible lang. Ibig sabihin, the law allows to collect yung placement fee in general. Except, ayan, may mga exceptions po yan. Number 1 po, those countries that by their system or their policy do not allow the collection of placement fees like US, UK, Canada, and other countries. Pangalawa po, based on the position. Pag yan po ay seafarers saka mga household service workers po natin, mga domestic workers po natin, bawal din po yan. So, yan po yung guidelines po natin sa placement fee. Ngayon, kung ikaw ay illegal recruiter, ay talagang wala ka talagang karapatan, no? Kasi po ang binibigyan lang po natin ng karapatan, permissible nga lang po, no? Hindi naman sa general rule, ay yung mga may license agency na mayroong job order. So yun po yun. And hindi siya kasama doon sa posisyon ng household service workers at saka ng seafarers or doon sa mga bansa kung saan i-deploy itong mga to na hindi nag-aalaw ng collection ng placement fees. I see. So basically, sir, based sa kanila, sir, since sabi nga sa kanila pang domestic helper yung pupunta nila sa Dubai, dapat walang Ayun placement po. fee yun. Exempted yan. Tama po. Whether po direct hire or padadaanin po sa isang lisensyadong ahensya, bawal po ang collection ng placement fee po. And ito po ay striktong pinatutupad po ng DMW and also of the countries of destination po. I see. And sir, is it okay po ba, sir, para mabigyan linaw, sir, pwede na po, sir, mabigyan, sir, nga brief lang, sir, na overview, sir, kung ano yung dapat, sir, na tamang proseso para po sa mga aspiring OFW natin, ano po yung dapat proseso, sir, nga sundin, para hindi na po sila, sir, mas Ganito po. sa mga recruitment. Tama po. Ganito po, kung halimbawa po may lumapit po sa kanila, katulad po niyan si Miss Casamira, isang tao na nag-aalok po ng trabaho abroad papunta sa inyo, ang una po niyong isa-check, kumbaga a-ID-han na natin. Ibig sabihin, pag sinabing i-identify po natin yung tao, alamin natin yung pangalan niya, full address niya, and of course, alamin natin kung affiliated sa isang agency, and dapat registered po siya sa DMW. Okay? So, and lahat po dapat ang transaksyon, ipapasok kanya sa opisina. Ibig sabihin, lahat ng transaksyon, yung pagre-recruit po niya, dapat gagawin po niya sa loob ng opisina nung kanyang license agency. Ngayon po, kung wala po yung ganung aspeto, ibig sabihin, unang-una, hindi naman sa rehistrado sa agency na nire-representa niya. Wala siyang agency, tapos sinasabi niya, halimbawa, direct hire po ito, red flag na po yan. Huwag po tayong makipag-deal sa mga ganitong illegal recruiters po. Kasi po yan ay red flag. Malinaw na malinaw po yan. Dapat pakipag-ugnayan lang po tayo sa lisensyadong ahensya. Tapos yung ahensya na ngayon po, dapat ma-check din natin yung mga kausap po natin doon, rehistrado sa DMW. And kung mag-a-apply po sa isang trabaho, siguraduhin po na may tinatawag po nating job order. Kasi even do po ang isang lisensyadong ahensya, nakipag-transact ka din sa isang rehistrado, pero yung ina-apply mo walang job order po, ay hindi pa po pwede yon, no? So yun po yun. No? So dapat una, alamin natin na lisensyadong ahensya, lisensyado or registered po yung taong kinakausap. Pangatlo po, kailangan may job order, no? Pangapat po, bago magbigay ng pera, kailangan po may tinatawag na job offer ka na or kontrata. Ibig sabihin pre-qualified ka na kasi nakalagay po yan sa DMW rules natin na before ka magpirma before ka magbigay ng pera, dapat pre-qualified ka na po, no? So dapat at least may kontrata ka na, nakapag-sign ka na ng kontrata. Ayan. Ayan, thank you very much for that, Attorney Eric, no, sa binigay niyo pong
ang information para po mabawas-bawasan na po yung mga nabibiktima po ng mga illegal recruitment tsaka mga scam. Kasi madami pong mga scammer na target talaga yung mga gusto maging OFW. No? So, thank you for that, Attorney Eric, sir. And siguro po, sir, sasamahan na lang po namin to, sir, mga complainants sa inyong tanggapan dyan para po makapag-file po ng formal, sir, na complaint, no, laban dito kay Casamira for large-scale illegal recruitment and, of course, estafa din, sir. Makakaasa po kayo, sir. Tama po, puntahin na lang po dito sa aming opisina at we will conduct proper investigation po dito, thorough investigation po para maisampagad ang kaso po. So narinig nyo naman po yung pahayag ni Attorney Eric and yung binigay po information nga kung ano po talaga yung proper procedure. And ayun nga, pag may lumalapit sa inyo na individual na hindi na ma-affiliate sa any agency, that's already a red flag, no? Kasi yung pwede na maging recruitment agency, meaning agency, hindi pwede individual. Ba? So, pero doon po tayo, ma'am, lalapit po yung tanggapan ni Attorney Eric. No? So, samahan po kayo, ma'am, ng team ng Wanted sa radyo para po makapag-file po ng formal na complaint laban dito sa kay Ma'am Casamira Amag. Sana, no, hindi mo na pinaabot sa ganito kasi ikaw mismo ang may kasalanan kung bakit nangyari to. Aplikante mo, iaano mo, aalisin mo sa page. Saka wala po siya matinong Facebook, wala, ang daming number, ang daming pangalan. Walang permanentang address. Hindi namin alam kung saan ka hanapin. Kaya kami nakarating dito kasi ayaw mo makipagkomunikasyon sa akin. Kahit sabi ko, kahit sa akin lang Ako na bahala sa mga tao ko. Hindi po Pinarating niya. Kaya, sorry talaga. Ma'am Almera, yun lang. Gusto namin, mabalik mo yung pera namin. Kasi pinaghirapan po namin yung until now, nagbabayad pa rin kami. Yun lang, matatapos yung usapan, ibalik mo lang pera namin. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi. Hindi na kami umaasa na papaalisin mo kami, okay na, tanggap na namin, kaya ibalik mo na lang po yung pera namin. Hindi na rin ako naasa na makakaalis kami. Kasi matagal ko na naman sinabi sa kanya na back out na rin talaga ako. Kasi ang daming red flag. Pero ayaw niyang ibalik yung pera. Tapos, hinihingan ko siya ng reference code ng visa namin. Pero sabi niya, wala daw ganun. Kaya doon pa lang, sabi ko, ibalik mo na lang yung pera. Sige. Yun. So, ayan po, ma'am. I-schedule po natin kayo, ma'am, sa may DMW, no? Para po ma-formally file nyo yung complaint, ma'am. Pero at least kung ando na po yung DMW, mas may legal enforcement, ma'am, nga kung ano yung dapat ibalik niya and makakasuhan pa siya. Okay? Thank you Sige, ma'am. po. Thank you very much, ma'am. And thank you din po, ma'am, sa tiwala niyo mabigay kay Thank you, San Rafi attorney. Tulfo. Thank you po. Salamat. Thank you po. Salamat Thank you po. po. Magandang Thank hapon po. you.